gabi, single dad sa Cavite. Kinalimutan ng sarili, alang-alang sa mga anak. Tsak, kikirot ang inyong damdamin. Oras na malaman ninyo ang dahilan. At baby sa QC, ipinanganak na may lumalaking bukol sa ulo. Ano kayang dahilan yan? Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. Nito lang nakaraang taon, halos gumuho ang mundo ni Luisito matapos na bawiin ng malubhang sakit ang pinakamamahal niyang misis. Pero hindi niya lubos akalain na makalipas lamang ang ilang buwan, dadapuan din ng kaparehong karamdaman ang kanilang anak. Umaga pa lang, abala na sa mga gawain sa General Trias City Hall ang utility na si Luisito o Louie. Sa sipag at bilis niyang kumilos, walang mag-aakala na mabigat ang kanyang pasanin. Sariwa pa sa alaala ni Louie nang dumating ang unang malaking pagsubok sa kanyang buhay. Noong pong 2023 ay binaha po ang bahay namin. Nag-iba po yung kalahati niya. Dahil na rin sa kanyang pagsisikap, unti-unti ring naipagawa ang bahay. Lingid sa kanyang kaalaman, may mas matindi pa palang pagdaraanan ng kanilang punting tahanan. Ngayon po, pagdating po ng 2024, bumaha po uli siya. Na-wash out na po yung bahay namin. Nung binagyo kami ng 2024, nasa event po kami noon. Hindi ako makauwi dahil baha na po. Pag-uwi ko sa bahay, nakita ko na yung bahay namin, gumuho na siya. Halos lahat po ng gamit namin, nadala, mga washing machine, TV, ref, mga damit namin, dala po sila. Sa tulong ng LGU ng General Trias, suwerteng nabigyan pa rin ng matutuloyan si Louie at ang kanyang pamilya. Subalit, kasabay naman nito ang pagkakasakit ng kanyang misis na si Rowena. Na-diagnose siya ng kidney disease. Dialysis po siya ng 3 times a week. Kung gaano kabilis na nadali ng baha ang kanilang bahay nung bumagyo, ganon din kabilis na pinahina ng sakit ang asawa ni Louie. June 2025, tuluyan na itong binawian ng buhay. Malilimutan ko pa ba? Nag-insulin siya. Ang problema po, itinigil niya insulin, ayaw niya mag-insulin. Bago ayaw niya rin magpa-check up. Kaya ang nangyari, doon po. Pag namin sa mataas na keratin niya. Sira rin yung dalawang bato. Kaya inuwi namin dito sa Gentry. Mga ilang araw lang yun, nawala na siya. Kung ilalarawan nga raw ni Louie ang mga nangyari sa 3 magkakasunod na taon, masasabi niyang kota na siya sa mga problema. Pero mas may ibibigat pa pala yan sa pagtatapos ng taong 2025. Hindi po ako nagsasabi kay Papa eh. Nahiya na po ako kasi po ang dami niya pong problema, ganun po. Kakamatay lang po ni Mama, sasaway pa po ako, ganun po. Ang 18 taong gulang na bunso ni Louie, matagal na palang may iniindang karamdaman. Pero dahil sa laki na naging gastusin nila sa kanyang ina, pinili ni Roxelle na itago ang kanyang kalagayan mula sa kanyang ama. Parang months na po yata yung naramdam kong gano'n. Sa school pa lang po naliliw na po ako, gano'n po. Kapag naglalakad po, parang hiningal po, gano'n. Siyempre po, naawa po kay Papa kasi po, hirap na po siya, paikot-ikot sa pugo ng pera, pambayad po sa ospital, gano'n po, gastusin. Dumating ang araw na hindi na talaga kinain ni Roxelle. Kinailangan na siyang itakbo sa ospital. Sinabi ko po kay ate na sugod na po ako sa ospital. Tapos, yung pagdating po namin sa ospital, sabi po, kumpay na raw po. Tapos, nalaman na may sakit na po sa kidney. Sa sunod-sunod na unos na dumating sa kanilang buhay, ang pitaka ni Louie, said na naman. At ang kanyang pag-asa, malapit na ring matuyot. Sumasahod po ako ng 14 plus po a month. Kaso nga lang, kulang gawa sa dami ko ng loan. Kasi nung umpisa na diagnosis misis, puro loan na ginawa ko. Bago ngayon sa anak ko pa, ganun pa rin. Dumating sa puntong napapatanong na lang si Louie
kung mahal pa ba siya ng Diyos. Masakit mong isipin. Magkatanong na lang kayo kay Lord, ba't ganun naman? Kaso, sabi nila, pagsubok. Kaya binigay sa'yo para lumaban. Kaya mo yan. Gustong-gusto nang maghumiyaw ng puso ni Louie sa pagluluksa dahil sa pagpanaw ng kanyang kabiyak. Subalit, hindi niya ito magawa sapagkat kailangan siya ng kanyang may sakit na bunsong anak. Mas magaan nga sana kung nandyan pa rin ang kanyang misis na dadamayan siya sa lahat. Ngunit, kailangan na niyang tanggapin na hindi na ito may babalik pa. Kailangan na niyang pilitin na magpakatatag para sa iba pang mga mahal niya sa buhay na kumakapit sa kanya. Lahat na bago. Mahirap pang sabihin na kung kailangan lang ng Panginoon ibalik siya, pwede ibalik. Kaso hindi na. Malungkot po. Hindi namin siya kasama kasi. Sa kabila nito, nananatiling matatag si Louie para sa 5 mga anak. Pas po ng bagong taon ng walang-wala. Walang-wala kami kahit panghanda. Panghanda namin na lang bigyan na lang ng mga mag-anak. Baka sabihin ng mga anak ko, pagkat wala si mama, andyan naman sila. Nag-celebrate din kami kahit paano. Pero mayroong part na malungkot ka, kailangan kong tanggapin na kami-kami na lang ngayon. Talagang napakahirap ng sitwasyon ni Luisito. May inaalagaan na ngang may sakit. Siya pa ang inaasahan ng lahat. At para gumaan ang kanyang pasanin, ako na po mismo ang umaksyon sa pagbabalik yan ng kapatid mo. Kahit wala na nga ang kanyang katuwang sa buhay, araw-araw na pinipili ni Luisito na magmahal at lumaban para sa kanyang pamilya. Kaya ngayon, narito ang aking taos-pusong handog para sa kanya. Ni sa guni-guni, hindi naisip ng 51 anyos na si Louie na dadanasin niya sa buhay ang sunod-sunod na matitinding pagsubok. Noong pong 2023 ay binaha po ang bahay namin. Nagiba po yung kalahati niya. Bumaha po uli siya. Na-wash out na po yung bahay namin. Pagkatapos po noon, yung misis ko naman po nagkaroon ng problema. Na-diagnose siya ng kidney disease. Dialysis po siya ng 3 times a week. Itong December lang po, yung anak ko po naman po diagnosis ng kidney disease din po. Nawala po si misis noong November 14, 2024. Sa loob ng 3 taon, halos kinuha sa kanya ang lahat at ang pinakamasakit, ang pagpanaw ng kanyang kabiyak. Sa mga panahong lugmok na lugmok si Louie, wala siyang ibang naalaala kundi ang pagiging maasikaso at mapagmahal ng kanyang asawa. Yung pag-aalis ko ng bahay, pa, ingat ka, I love you, gano'n. Yung lagi niya paalala, mag-iingat ka lagi. Hanggang sa mag-PM siya lagi, mag-cellphone. Pa, nasaan ka, mag-iingat ka, kumain ka na ba? So ngayon, wala na. Wala nang sa akin na, pa, kumain ka na ba? Pa, kamusta ka na? Kung ako buwi ng bahay, sabi niyan, pauwi ka na ba? Sige, pag-itimpla na natin ng kape at pag-aahin na kita. Ngayon po, wala na. Pag-uwi sa bahay, sariling sandok ko na lang, sariling luto, gano'n. Kahit si Roxel, na pinapahirapan na ngayon ng sakit, miss na rin daw ang kanyang ina na madalas niyang kabanding nung nabubuhay pa ito. Lagi po nag-uutos po sa akin yun eh. Close na close ko po yung mama ko. Tapos yung inutusan ko po siyang masahin, gano'n po. Si mama po kasi maganda po yung boses. Tapos ako naman po parang tinuturuan. Si mama po mahilig po mag-video ng mga karaoke niya, gano'n po. Hindi mapigilan ni Roxel na sisihin ang sarili sa pagkakaroon ng parehong sakit sa kanyang namayapang ina. Kasi ko po yung sarili ko, ba't ginaya ko po si mama, yung mga kinakain niyang maalat, kape, gano'n po. Parang dapat po pala umiwas po ako sa gano'n. Punong-puno nga noon ng pagmamahal ang kanilang tahanan. Kaya naman, gaya ng Pasko, taon-taon din silang nagse-celebrate ng Valentine's Day. Subalit, magiging kakaiba ang taong ito para sa kanila. Sapagkat ang padre di pamilyang si Louie, mistulang nakakapit na lang sa sinulid ang kakayang itaguyod ang kanyang mag-anak, maging ang kanyang sarili. Apo, kasi naman kami. Sa ngayon, wala, siguro. Sa papasok sa trabaho o sa bahay na lang, gano'n. Nasa anak lang po. Kami na lang po, ganyan. Kami na lang magkakasama ngayon.
respeto sa kapatid mo. Hindi kami papayag na walang happy ending ang mga istoryang ibinabahagi namin sa inyo. Para mas malinawan muna ang lahat sa kinakaharap nilang suliranin, pinabuti namin kumonsulta sa espesyalista tungkol sa sakit ni Roxel. Ang chronic kidney disease o yung tinatawag nating CKD, ito yung pangmatagalan pero progresibong sakit sa bato hanggang sa pumalya na ito ng tuluyan. Ginagawang pamalit ng dialysis yung function ng kidney tulad ng paglilinis ng dugo, pagre-regulate ng tubig at pagre-regulate ng asin. So, kumbaga, o yung dialyzer, yun na yung parang hinihiram na kidney ng pasyenteng may CKD. Yung mga kadalasang kinakain naman ho kasi natin, hindi naman ho talaga siya yung totally nagiging trigger para magkaroon ng CKD. Pero kung ikaw ay nasa lahi mo, nasa genes mo, o kaya ikaw ay may diabetes, hypertension, then magbabago dapat yung lifestyle o yung mga food choices mo. Noted, Doc, sa lahat ng mga bilin mo. Lahat ito, susundin namin sa pinaplano naming lunch date ng pamilya na matagal-tagal na rin daw nilang hindi nagagawa. Kitang-kitang pag-enjoy ng pamilya. At para matulungan na gumaan ang kanilang pasanin, sinagot na rin namin ang oxygen tank, mga gamot at iba pang medical needs ng kanyang bunsong si Roxel. Supplies natin galing yan sa Golden Horse Medical Supplies. Yung groceries galing kay Senator Raffy. Tapos bukod dyan, Kuya Louie, nagpadala rin si Senator Raffy ng additional financial assistance, pambili rin ng gamot ni Bebe, tapos kung ano pa yung ibang kakailanganin ng pamilya po ninyo. So ang good news nga natin, maraming salamat nga kay Senator Tulfo at nabalita ko na natulungan si Louie. Yung GSIS sa loan pala niya, binayaran mismo ni Senator Tulfo. Kaya ka namin binalikan ngayon kasi gusto namin ibalita sa iyo na yung kabuuan ng loan mo sa GSIS, binayaran na ni Senator Raffy. Napakasaya po, napakaluwag ng ano ko ba, ng para magsisimula ulit ako sa umpisa na maluwag na ngayon sa ano, hindi ako mahirapan pag katulad ng gastusin. Meron na rin ako sinusweldo ngayon. Yan ang tunay na forever. Dahil kung ang sumpa na mag-asawa, till death do us part, sadyang may pag-ibig na kahit sa pagpanaw ay hindi mapapawi. At lalong titibay pa nga yan dahil sa klase ng pagsasamahan ng pamilya. Susunod, baby sa Quezon City, ipinanganak na may lumalaking bukol sa ulo ang nakakayak niyang kwento sa pagbabalik ng kapatid mo. Lubhang sensitibo ang kondisyon ni Baby Driana dahil sa malambot na bukol sa kanyang ulo. Ang masaklap, hindi lang yan ang karamdaman ng pobreng sanggol. Hindi maalis ang tingin ni Romary, kilala sa kanyang pamilya bilang Maru, sa 4 na buwang gulang na si Adriana habang hinihele. Tila kinakabisadong itsura ng kanyang anak, mula ulo hanggang paa. Pero ang mga tingin ni Maru, parang may kasamang pag-aalala. At nang buhati ng kinakasama niyang si Adrian ng sanggol, tumambad ang problema. Isang malaking bukol na nakalaylay at mas malaki na sa kanyang ulo. Bago po kasi ako mabuntis noon, kakamatay lang ng papa ko. Tapos ako po nag-asikaso lahat. Then yung mama ko, ako din po nag-asikaso gawa ng stroke na rin po kasi nag-iisang anak lang din po kasi nila ako. So nung namatay yung papa ko, para hindi po masyadong malungkot yung mama ko, inuwi ko muna ng probinsya sa Cebu. Naglipat kami ng bahay, pinagawa yung bahay.
Kaya sobra din po talaga yung pagod at stress ko nun. Di ko rin po kasi alam na buntis na pala ako nung time na yun. Sa dami ng nangyari, aminado sina Adrian at Maru, hindi sila nakapaghanda sa gastusin para sa muling pagbubuntis. Pelvic ultrasound lang po kasi napagawa ko nun since kulang nga po yung pera kasi namin. Dalawa din po yung anak ko nag-aaral. Hindi po ako nakapagpagawa ng cast na ultrasound, kaya hindi po nakita. Tingin din ni Maru, may pagkukulang ang lying in kung saan siya nagpatingin. Nagpapacheck up ako sa lying in. July 2025 po, pinagawa nila ako ng laboratory na OGTT. Ang sabi nila is okay naman daw po yung result, walang problema. Then, nung pagbalik ko po sa kanila ng September, nung iba po yung tumingin sa akin na midwife, diabetic na po pala ako, hindi ako aware. Kasi hindi rin po nila napansin na overlook daw po nila na yun nga, mataas daw po yung result. In-endorse po nila ako sa ospital. Then, bago po ako makapunta sa ospital noon, huli na, manganganak na po ako. Pero hinala rin ni Maru, matinding stress ang sanhi ng kondisyon ng kanyang anak. Kaya hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili. Masakit po. Sinisisi ko yung sarili ko. Kasi iniisip ko ako yung dahilan kung ba't nagkaganon yung baby ko. Siguro nagkulang ako ng pag-aalaga. Sobrang lungkot po. Hindi ko alam kung minsan titingin na lang ako sa kanya. Galit na galit ako sa sarili ko. Sinisisi ko yung sarili ko. Di ko inaasahan na paglabas niya, biglang ganun, may bukol siya. Sobrang sakit sa akin kasi sa edad niyang na baby, naranasan niya agad yung ganun po. Ngayon, 4 na buwan na si Baby Driana. Ang kakambal niyang bukol, tila sumasabay sa kanyang paglaki. Parang kasing laki pa lang po ng palad ko yung bukol. Tapos habang tumatagal po, lumalaki siya ng lumalaki. Mas malaki na po sa ulo niya. Sa obserbasyon din ni na Maru at Adrian, marami pang pagkakaiba si Baby Driana sa dalawa niyang nakakatandang kapatid, maging sa iba pang mga sanggol. Hindi po siya umiiyak. Tapos yung isang mata niya, hindi po niya napipikit. Tapos hindi siya ngumingiti, hindi siya tumitingin ng diretsyo. Mga gantong age po nila, marunong nang tumawa, nakikipaglaro na, nakikipag-usap siya po, wala talaga siyang response. Ngayon, 24/7 ang pagbabantay ng buong pamilya kay Driana. Ang pang-araw-araw nila mga gawain, may sistema na rin. Pag galing po akong trabaho, ako na po yung nagbabantay hanggang sa madaling araw. Tapos si misis ko po yung pinapatulog ko po muna siya para kinabukasan ng umaga, siya naman po yung titingin sa baby namin. Tapos sa umaga, yun, nahatid ko na po yung dalawa ko pong anak sa school. Kailangan po may nagbabantay po sa kanya ng 24 hours para makita po kung gumagalaw, kung gising, kung kailangan po dumede, kasi hindi po siya umiiyak. Namimiligro na ang kanilang pang-araw-araw na panggastos. Pero wala namang choice sina Maru at Adrian, kundi dalhin si Driana sa ospital. At ang diagnosis, Yung occipital encephaloceal po, yung sa brain daw po niya, hindi siya nag-develop ng maayos. Kaya po, nagkaroon siya ng butas sa likod ng ulo. Then yung sa hard palate naman po, butas po yung ngalangala niya. ang tanging solusyon dito, ayon kay Doc, isang operasyon. Ngunit literal na hindi raw nila alam kung saang kamay ng Diyos kukunin ang panggastos para rito. Estimated po is 100,000 to 150,000. Tapos pinagda-down po muna kami at least 50,000 para daw po maoperahan si baby. Eh, wala naman po kaming ganong kalaking pera. Kay Sir Rafi Tulfo po, gusto ko po sanang humingi ng tulong para matapos na po yung paghihirap ng baby ko. Para po kahit papano, mamuhay siya ng normal. Para hindi po siya makatikim ng lupit ng mundo sa mga katulad po niya. Sana po matulungan niya po kami. Paano nga ba maayos ang kondisyon na ito ni Baby Driana? Alamin natin yan sa pagbabalik ng kapatid mo. Sa kabila ng kanyang delikadong kalagayan, kita kay Baby Driana na pilit siyang lumalaban para sa kanyang buhay. Ngunit habang tumatakbong oras, lalo ring tumitindi ang kanyang karamdaman at kailangan na ng agarang lunas. Opo,
hajing, 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 jing, jing, hajing, 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 jing. Para po siyang lobo na nilagyan niyo po ng tubig. Ganon po. Tapos may mga part po doon na kulay itim, kulay red, then kulay white po yung pinakabalat na po. Tinubuan din po siya ng buhok. Takot ang naramdaman ni Maru sa hindi inaasahang pagbubuntis noon kay Baby Driana. Hindi rin kasi niya inaasahan na kakaiba ang magiging kondisyon nito. Humihina daw po yung heartbeat ni baby. Kaya kailangan na akong emergency CS. Pero wala po kaming idea kahit na yung doktor na may bukol po siya. Natakot. And yun po, malungkot nga. Kasi sabi ko, baka hindi maging normal yung paglaki niya, yung buhay niya. Pero ganun pa man, nandito naman po kami para gabayan pa rin talaga siya. Alagaan, busugin ng pagmamahal po. Sa kabilangan ng kondisyon ng sanggol, hindi pa rin maitatanggi ang katotohanan. Isa siyang miyembro ng kanilang pamilya. At gaya ng kahit sinong kaanak nila, si Driana ay mahalaga at minamahal ng lahat. Nakakatakot po kasi pag nadiin po yung hawak mo, parang anytime mabubutas po siya, ganun. Parang balon nga po na may tubig po sa loob. Sobrang lambot po. Kaya ekstrang ingat po talaga pag hahawakan siya. Gustuin man ni Maru at Adrian ang agarang operasyon para sa kanilang bunsong anak, imposible dahil minimum lang ang sinasahod ni Adrian. Parehas po kaming minimum. Kami po nagbabayad ng ilaw tubig namin, pati kay mama ko. Tapos ako na rin po nag-aasikaso sa pagkain ni mama, sa baon po ng mga anak ko, panggastos po araw-araw. Yun po. Kinakapos kami. Hindi ko po na ng buo yung pangangailangan nila. Kaya naman, nang lumapit sa amin sa kapatid mo si Maru, agad namin itong inaksyonan. Ora mismo, nakipag-ugnayan kami sa Rizal Medical Center para mas mabigyang linaw ang kondisyon ni Baby Driana at ang kailangang gamutan. Ang tawag po sa kondisyon niya ay occipital encephalocele. So, ang kondisyon po na yon, normally po kasi buo yung bungo natin. Kaya lang ho, doon meron hong naging butas sa bungo at mula dun sa butas na yon, lumabas or lumuslos doon yung mga napat nasa loob ng bungo. Kasama doon ang utak mismo, tubig ng utak, at saka pati na rin po yung balot ng utak. Ang only way na masolusyonan yung encephalocele is actually opera. Surgery po talaga, no? Basically, ang ginagawa po sa surgery, hahanapin yung butas na yon, and then from there, kung ano po yung mga nakalabas, nakaluslos, technically, hindi na po kasi yun gumagana na brain. So, pwede na siyang tanggalin. Gaya ng kahit anong operasyon, pwedeng may side effects ang gagawin kay Baby Driana. Bagay na aming ipinaunawa sa kanyang mga magulang. Kahit po maging successful yung surgery, may chance pa rin po talaga na meron na talaga siyang mga delays. Yung likod na parte ng brain, yun yung nagko-control ng sa paningin, no? So, isa sa mga possible na ine-expect natin na maging delay niya or later on maging hindi na talaga mag-develop sa kanya yung paningin po ng pasyente. Matapos ang initial check-up kay Baby Driana, naka-schedule na rin ang susunod niyang test bilang paghahanda sa kanyang operasyon. Habang naghihintay sa surgery ni Baby Driana, nagbigay na rin ako ng iba pang regalo para sa kanilang pamilya. Ayaw pumbaw na kayo. Ito na. Labas mo. Uy. Meron ding pinadala yung sponsor natin na Good Finds Collection. Mga baby clothes para kay Baby Driana. Lifetime supply na to. Nagpadala rin siya ng cash assistance para sa iba niyo pang gastusin. Thank you po. Senator Raffy, thank you po. Kanina natingnan po ng magandang doktor yung baby ko. Tapos, salamat din po sa lahat ng pinadala niyo po para sa amin, para sa pamilya po namin, na may pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Senator Raffy, maraming salamat po kanina sa pagpunta sa ospital, sa check-up po ng baby namin.
Naliwanagan po kami kahit papaano tungkol sa sakit niya. Maraming salamat po sa Panginoon. Sana pa po, i-bless pa po kayo ni Lord. Maraming salamat sa binigay ninyong pagkain, mga gamit ng baby namin. Yun po, maraming salamat po. Bumalik kami dito kasi may pinahabol na regalo si Senator Rafi. Thank you po. Meron tayong school supplies. Nakangiti agad si Angiti nga kanina pa eh. Mga bagong damit. Naka-black. Yun, thank you po. Thank you po. Open mo na daw. Sa inyo daw yan. Open mo. Ayun sa'yo. Wow. Padala rin si Senator ng dalawang tablet. Oh. Wow. Thank you po. Open mo daw. Oblet. Tig-isa pa kayo. Wow. Ganda lang. Maraming salamat po, Senator Rafi, sa lahat ng blessings po na binibigay niyo po sa amin, pati sa mga anak ko. Maraming salamat po. Hindi po namin na-expect na meron pa po ulit kayong ibibigay. Ayun po, naway pagpalain po kayo ni Lord. Ayun po, maraming salamat po sa mga tulong niyo sa amin. Bukod sa paggaling ni Baby Driana, dasal din namin para sa kanyang pamilya ang katatagan para patuloy na magmahal at lumaban hanggang sa makabangon sila sa mga pagsubok. Hanggang sa susunod na linggo, ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo